Magpapatuloy ang istorya sa ating bida kung saan natatakot ito na napapatanong kung ano raw ba ang balak na gawin ni Miss Wei. Huwag nga raw nito nakakalimutang isa pa rin siyang lalaki. Ngunit sa sinabi nito ay hindi na siya pinansin pa ni Miss Wei at sumugod na lang ito sa ating bida. Sa nakita ay labis ang naramdaman na takot ng ating bida sa katawan kaya agad na lang nito na pinalo ang kanyang hawak sa kawalan na sinabing wag raw siya nitong pilitin. Ngunit sinuntok lamang ni Miss Wei ang hawak nitong bakal kaya nagulat na lang ang ating bida sa nangyari. Napapatanong pa nga ito kung tao pa raw ba ang kanyang kaharap dahil sa isang suntok lamang nito ay agad na nasira ang bakal na hawak niya. Pagtapos sinabihan ito ni Miss Wei na sumunod raw sa kanya ang bida. Sinagot siya ng bida na wala naman raw siyang sinabi na hindi kaya nakakapagtaka nga raw dahil biglaan na lamang na nagalit sa kanya ito ng walang dahilan. Sa utak pa nito na nanalangin na lang siya na sana nga raw na hindi siya saktan ni Miss Wei dahil alam nga niya na wala siyang magiging laban rito. Pagtapos sinabi pa nito na hindi naman raw sa ayaw niya na makasama si Miss Wei gusto na nga lang raw niya na tumawag ng taxi upang siya ay makauwi na at hindi na raw kailangan pa ni Miss Wei na samahan siya. Paano nga raw kaya na gumawa na lang sila ng schedule ano raw kaya na kung kinabukasan na lang sila mag-usap? Subalit sinagot siya ni Miss Wei habang baka sa mukha nito ang galit at sinabi niya na gusto nga raw niya na ngayon na sila mag-usap ng bida kung kaya hindi raw niya ito papayagan na umalis. Pagtapos nagulat na lamang ang ating bida nang agad siya na binuhat ni Miss Wei kaya nasabi na lang nito na kailangan na raw siyang pakawalan nito dahil kaya na raw niya na maglakad. Sa kabila ng lahat ng pakikiusap ng bida ay hindi naman pumayag si Miss Wei rito. Sa labas makikita ang helicopter nang nag-utos si Miss Wei sa kanyang mga tauhan na linisin ang lugar para sa kanya. Habang naiiyak na lang ang bida dahil ang buhatin nga raw ng isang babae ay talagang nakakahiya. Ngunit natigilan ito nang makita niya si Mohong na may mukhang nalulungkot. Sa nakita ay nasabi ng bida na kung may papatayin raw na tao si Miss Wei hindi nga raw nito dapat na idamay ang babae. Sinagot siya ni Miss Wei na hindi na nga raw dahil wala nga raw na kinalaman pa ang babae na iyon sa mga bagay-bagay. Sa narinig ay nagbigay na lang ng thumbs up ang bida sa kanya kung saan napangiti na lang si Miss Wei sa nakita. Sinabi nito na papatayin raw niya ang babae kapag raw may mga taong gumalaw sa bida sa hinaharap. At mabuti nga raw dahil pagtapos raw ng mga kaganapan ay sigurado na raw siya na hindi nakukulitin ng lalaki raw gaya nito ang bida. Dagdag pa nito na hindi nga raw ito ang unang pagkakataon na kumuha ng mga lalaki ang babae na iyon kung kaya sa tingin raw niya na karapat dapat itong mamatay kung siya lamang ang tatanungin. Sa narinig ay inasar siya ng ating bida na nagsabing gaya nga raw ng ginagawa sa kanya ni Miss Wei ngayon kinukuha nga raw siya nito kahit hindi naman niya gusto. Sa narinig ay nakaramdam ng inis si Miss Wei at sinabi nito na kapag raw tinawagan niya ang bida ay tatanggi lamang ito o papatayan siya ng telepono kung kaya naisip raw niya na gawin ng personal. Sa narinig ay sinagot siya ng bida na sigurado nga raw na gagawin niya iyon dahil wala naman raw na tao ang gusto na mapalapit rito. Sa narinig ay sandaling natigilan si Miss Wei pagtapos nagtanong ito sa bida kung masamang tao nga raw ba ang tingin nito kay Mohong. Sa tanong ay hindi naman na ito sinagot pa ng bida at nagtanong na lang kung bakit raw ba natatanong ni Miss Wei ang mga ganong bagay. Sa narinig na tugon ng ating bida ay nasabi na lang ni Miss Wei na kung ganun raw ba na isa siyang masamang babae sa paningin ng ating bida ngunit si Mohong nga raw ay mabait para rito. Pagtapos tumingin ito sa bida ng may kaawa-awang mukha kung kaya naisip na lang ng bida na hindi na raw kailangan pa na tumingin sa kanya ni Miss Wei ng ganon. Sinabi pa nito na para raw sa kanya na hindi naman raw isang masamang babae si Miss Wei. Sa isip pa nito na maraming beses na nga raw siya na iniligtas ni Miss Wei kaya tingin raw niya na hindi naman ito talagang masamang babae. Samantala sa narinig ay ngumiti na lang si Miss Wei tanong pa nito na mga holdapper nga raw sila kung kaya paano raw ba nasasabi ng bida na hindi siya masamang tao hindi raw ba na may double standard ang bida patungkol sa ganong bagay. Samantala habang nilalawayan ni Miss Wei ang tenga ng bida ay magsasalita pa sana ito. Ngunit natigilan siya nang biglaan na lamang siya na hinalikan ni Miss Wei nang walang pasabi. Maya-maya nang makarating na ang mga ito ay makikita na naghuhubad si Miss Wei ng kanyang damit. Kaya naman natanong na lang ito ng ating bida kung ano raw ba ang gusto nito na gawin. Sinabihan lang siya ni Miss Wei na wag raw itong gagalaw. Sa narinig ay wala na lang na nasabi ang bida kundi ang tumigil raw ito sa balak nito. Makikita na nakapatong na nga ito sa ating bida habang sinabihan ito ng bida na wag raw itong maging pabigla-bigla. Makikita naman si Miss Wei na halatang hindi na nito kaya na mapigilan pa ang pagnanasa ng laman at agad na pinatungan ng ating bida. Sinabi pa nito na maraming beses na raw niya na iniligtas ang bida wala raw ba itong balak na bayaran siya para sa lahat ng iyon. Sinagot ito ng bida na hinalikan na nga raw siya nito kung kaya ano pa raw ba ang gusto nito.
Sinagot lang siya ni Miss Wei na hindi pa nga raw sapat ang halik lamang. Pagtapos pinagpatuloy na nito ang kanyang ginagawa habang naiinis ang bida na ang babae pa raw talaga ang gumagawa noon, pakiramdam nga raw niya na bakla siya. Habang magpapatuloy ang mga kaganapan habang sumisigaw na nga ang bida na kailangan na raw na itigil ni Miss Wei ang ginagawa nito, tanong pa nito na saan raw ba nakahawak si Miss Wei. Subalit nang mahawakan ni Miss Wei ang matigas na talong ng ating bida ay nasabi nito na mas tapat pa nga raw ang katawan ng bida kesa sa bibig nito. Nang nagulat na lang ang bida dahil sinabi ni Miss Wei na kailangan raw muna nila na mag-date ng bida kahit ano naman raw sa mental o physical ay magagawa niya na masatisfy ang bida. Sa narinig ay natahimik na lang ang ating bida na parang nagdududa pa. Lilipat ang eksena kay Miss Min na may kausap sa telepono, sinasabi ng kanyang kausap na nasabi raw ni Mohong na kinuha ang bida ng mga tauhan ni Miss Wei at nito mismo. Sa narinig ay sinagot na lang ito ni Miss Wei na naiintindihan raw niya. Pagtapos natahimik ito ng sandali at sinabi nito sa housekeeper na lalabas lang raw muna siya ng sandali lamang. Napinagtaka naman ng housekeeper sapagkat masyadong gabi ng araw at lalabas pa ito. Sinabihan naman siya ni Miss Min na may pupuntahan nga lang raw siya na mahalagang bagay. Babalik ang eksena sa ating bida na nagsasabi na kung gusto raw siya na i-date ni Miss Wei ay kailangan raw muna na may gawin itong isang bagay. Dahil kapag ginawa nga raw nito ay maaari niya natanggapin ang date na sinasabi nito. Sinang-ayon na naman ni Miss Wei ang sinabi nito at nagtanong kung ano raw ba ang gusto na ipagawa ng bida sa kanya. Sinagot ito ng bida na madali lang raw sabay bigay ng sign na parang sinasabi na maupo si Miss Wei sa kanyang hita. Sa nakita ay napatanong na lang si Miss Wei kung ano raw ba ang ibig sabihin ng ginagawa ng bida. Sinagot naman ito ng ating bida na kailangan nga lang raw nito na maupo sa kanyang hita sa loob ng 3 minuto at wala raw itong gagawin bukod doon. Sa narinig ay napapatanong na lang si Miss Wei na kung gano'n na gusto raw pala ng bida na maupo siya sa hita nito ng parang isang lalaki, seryoso ano raw ba talaga ang gusto ng ating bida. Sinagot ito ng bida na maliit na bagay nga lang raw, sinabi nga raw nito na magagawa niya siyang masatisfied kaya bakit raw ba ayaw nito na gawin ng gano'n kaliit na bagay lamang. Makikita naman na kinainis ito ni Miss Wei na tinawag na maliit na fox ang ating bida. Samantala nagsaad na lang ang bida na nagtanong kung hindi raw ba kaya ni Miss Wei na maglaro. Pero hinawakan lang nito ang balikat ng ating bida at naupo na parang lalaki sa mundo na iyon. Sa isip naman ng bida ay hindi ito makapaniwala na talagang naupo ang babaeng iyon sa kanyang hita. Ang akala nga raw niya natatanggi ito kapag pinagawa niya rito ang mga panglalaki na bagay sa mundo na iyon, pero hindi raw niya inaasahan ang mga kaganapan. Sinabihan naman ito ni Miss Wei na 3 minuto lang naman raw kung kaya hindi raw mahirap para sa kanya ang bagay na iyon. Sa isip naman ng ating bida na iyon raw pala ang pakiramdam kapag ang isang boss ang nakaupo sa kanya, ibang-ibang nga raw ang pakiramdam nung si Miss Min ang gumawa ng ganun sa kanya, talagang kakaibang nga raw. Nang matigilan ng mga ito nang pumasok ang isang katulong sa kwarto na nagsabing may hindi nga raw maganda na nangyayari. Nakita nito si Miss Wei na nakaupo sa hita ng ating bida kung kaya labis na lang ang gulat sa nakita na umabot sa puntong nasira pa ang kanyang salamin. Nang maririnig sa labas ang malakas na sigaw ni Miss Wei na nagsasaad na sino raw ba ang may sabi na maaari na pumasok ang babae nang hindi man lang kumakatok. Habang sa isip naman ng bida na pagtapos raw ay hindi pa rin daw kinaya ni Miss Wei na makatagal ng 3 minuto. Pagtapos makikita ang tauhan nito na labis ang paghingi ng tawad, sinabi nga raw sa kanya ni Miss Wei noon na kapag may hindi raw magandang nangyayari ay maaari siya na mag-report agad rito ng direkta. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na mukhang wala raw palang pribadong oras si Miss Wei. Naaalala nga raw niya sa nakaraan niyang buhay na abala raw talaga ang kanilang boss at nasa opisina nga lang raw ito buong araw. Samantala babalik sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Miss Wei na kalimutan na raw ano raw ba ang gusto nito na sabihin at napaka-importante naman raw ata. Sinagot siya ng kanyang tauhan na ang young Miss raw na si Miss Min ay nagpunta sa kanilang lugar at gusto raw nito na kunin ang bida. Sa narinig ay nagtaka na lang ang mga ito sa kung paanong paraan naroon si Miss Min. Sinabi pa ni Miss Wei na kailangan pa raw ba na sabihin sa kanya ang bagay na iyon, hindi raw ba ng mga ito kaya na asikasuhin na ang bagay na iyon. Sinagot siya ng kanyang tauhan na si Miss Min raw ang apo ni General Min na kanilang kasamahan noon sa digmaan. Sinabihan lang ito ni Miss Wei na tinawag raw siya nito para lang sa ganung bagay, mukhang hindi na raw pala ito karapat dapat na maging secretary pa niya. Tandaan rin daw nito na hindi na sila mga sundalo kung kaya wala na raw silang koneksyon pa sa lola ni Miss Min. Pagtapos tinawag nito ang bida na sumama raw ito sa kanya dahil gusto ito na makita ni Miss Min, gagawin raw niya ang gusto nito.
Sa isip ng bida na nararamdaman raw niya na labis ang nararamdaman na galit ni Miss Wei kung kaya nag-aalala raw siya na magkaroon pa ng problema sa pagitan ng dalawa. Makikita naman sa labas ay nagsasabi si Miss Min na mabuti raw na pakawalan na nito ang bida kundi tatawag raw siya ng pulis para magpunta sa lugar. Nang matigilan ito nang nagtanong ang bida sa kanya na bakit raw ba ito nagtungo sa lugar. Sinagot siya nito na nalaman raw niya na kinuha ni Miss Wei ang bida nang sapilitin kung kaya nagpunta raw siya para iligtas ang ating bida. Sa narinig na dahilan ni Miss Wei ay labis na naantig ang puso ng ating bida, talagang nag-aalala nga raw sa kanya si Miss Min. Nagsabi naman si Miss Wei na kung hindi raw ba alam ni Miss Min na nakidnap ang bida ng mga masasamang tao kanina kung kaya wala raw itong alam, siya nga raw ang nagligtas sa bida na hindi ginawa ni Miss Min kung kaya wala raw itong karapatan na mag-alaga sa bida dahil pabaya ito. Sa susunod raw kung gusto na matuto ng bida sa pakikipaglaban, handa raw siya na turuan ito ng personal kung kaya maaari na raw nitong layuan ang bida simula ngayon. Sa nakita at narinig ay sinabi ng bida na wag na raw pansinin pa ni Miss Min ang babae na iyon. Sinabi pa nito kay Miss Wei na hindi raw dapat ito nagsasabi ng ganon dahil oras na rin daw para siya ay umuwi. Ngunit makikita na hinuhubad ni Miss Min ang kanyang jacket at niyaya si Miss Wei na maglaban raw silang dalawa. Sa narinig ay napakuyom ng kamay si Miss Wei at agad na pumayag, sa tingin nga raw niya na kailangan na nilang tapusin ang laban nila nung nakaraan. Sa mga nakikita ay naisip na lang ng ating bida na wag itong pansinin dahil sa oras nga raw na mas lalo pa niyang kinukumbinsi ang mga ito ay mas lalo pa raw ang mga ito na tumatapang. Mag-away na raw ang dalawa kung gusto ng mga ito at sasakay na raw siya sa taxi ngayon. Sa nakita ay agad naman siyang hinabol ni Miss Min at sinabing ihahatid niya raw ang bida. Ngunit nagsaad din si Miss Wei na hindi raw kailangan na gawin iyon ni Miss Min dahil siya na raw ang gagawa. Sa sinabi nito ay sinagot siya ng bida na ayaw na raw niya na ihatid pa siya ni Miss Wei, masyadong agaw, pansin nga raw ang sasakyan nito, hindi raw pwede na makita siya ng pamilya niya na nakasakay sa magarang sasakyan. Sa ngayon raw ay magtrabaho na si Miss Wei upang kumita ito ng milyon habang uuwi na raw siya para kumita ng kaunting pera. At dahil nga na agad na naging pabor kay Miss Min ang kapalaran ay agad itong nangasar kay Miss Wei dahilan na labis itong nainis at nag-utos na agad na pahintuan ang sasakyan para sa kanya na agad sinang-ayunan ng kanyang mga tauhan. Pagtapos makikita na lang ang driver ng taxi na napapanganga dahil sa laki ng offer na pera ni Miss Wei. Sinabi nito na bibilhin raw niya ang taxi ng babae at kunin na raw nito ang bayad. Sa narinig ay agad naman na pumayag ang babae dahil sa laking pera ang binayad sa kanya ni Miss Wei. Pagtapos sinabi ni Miss Wei na ayos na raw ba ngayon ang taxi nga raw na iyon ay hindi masyadong agaw, pansin kung kaya pwede na raw ba niya na ihatid ang bida. Habang sa nakita ay hindi na lamang makapaniwala ang ating bida na ganun ang nangyayari, na masyadong lang raw atang maraming pera si Miss Wei. Maya-maya kung saan nakauwi na ang ating bida sa kanilang bahay. Makikita ang atin ito na may kaakit-akit na anyo na nagtanong kung bakit raw ba na mukhang seryoso ang ating bida, parang iba nga raw ang iniisip nito simula nang makabalik ito ng bahay. Sinagot naman ito ng ating bida na hindi na raw nito kailangan pa napansinin siya dahil wala lang raw ito. Sabay tingin niya sa kanyang phone. Kung saan bigla na lang ito na nainis dahil parang cancer na nga raw ang nangyayari sa kanya na wala ng paraan pa na makatakas siya at mapagaling. Makikita pagtapos na ihatid ni Miss Wei ang bida ay sinabihan pa niya ito na hindi na raw kailangan pa ng bida na mag-alala sa pera. Maaari naman raw ng bida na ayusin na lamang ang antikong bagay na nasira nito at ibalik na lamang sa kanya. Sa narinig ay labis na nagulat ang ating bida na nagtanong na ano raw ba ang ibig nitong sabihin, ayaw raw ba nito ng 100 milyon mula sa kanya. Sinagot lang siya ni Miss Wei na wala na raw na mas mahalaga pa kapag napakasalan na niya ang bida, masaya nga raw siya kapag nangyari na silang dalawa ng bida ang magkatuluyan. Sa narinig ay nainis na lang ang bida na may halong pagtataka dahil parang sigurado na nga kasi ang kanyang kausap na magpapakasal siya rito. Habang sinasabi ni Miss Min sa likod na hayaan na raw siyang bumaba ng sasakyan ni Miss Wei. Pag-alis ng mga ito maririnig na nag-aaway pa sila sa loob ng taxi. Samantala makikita na nagpadala ng mensahe sa kanya si Miss Wei na nagsasabing hindi na raw kailangan pa ng bida na mag-alala sa pera, kaya na raw niya na suportahan ang mga pangangailangan nito. Sinagot lang ito ng bida na maaari raw itong gumastos ng pera sa kanya pero babayaran raw niya ang mga iyon at hindi isang suporta na maituturing. At salamat na rin sa paghatid sa akin. Samantala bigla na lamang na lumitaw ang mensahe ni Miss Min sa taas na nagsabi na nakarating na raw siya sa bahay. Dagdag pa nito na hindi raw dapat na matakot ang bida kay Miss Wei dahil magagawa raw niya ito na matalo para sa ating bida.
Sinagot ito ng bida na hindi na raw kailangan pa na isipin ni Miss Wei ang babae na iyon ang kailangan nga lang raw nila na gawin ay ang lumayo rito sa hinaharap pero salamat nga raw na palagi siyang inaalala ni Miss Min. Pagtapos nakahinga ng maluwag ang ating bida talagang nakakapagod nga raw ang araw na iyon siya raw ay nakidnap ng walang dahilan at nakipaglaban kung kaya nakakapagod raw talaga. Nang matigilan ito nang hinawakan ng ate niya ang kanyang balikat. Sinabi nito na mukhang napagod nga raw ang bida kung kaya bibigyan raw niya ito ng masahe para makomportable ito. Sa narinig ay nagpasalamat naman ang bida dito. Dagdag pa ng ate nito na pansin nga raw niya na parang mas interesado na kumita ng pera ang kanyang nakababatang kapatid ngayon. Huwag raw nitong kalilimutan na hindi raw maaari na mapagod ito dahil nalulungkot raw siya kapag nakikita niya ang bida na nasa ganong kalagayan. Samantala dinadama ng bida ang masarap na masahe ng ate niya sa kanya kaya parang ayaw na nga raw nito na kumilos pa sa ganung posisyon. Nang matigilan ng mga ito nang tinawag ng kanilang magulang si Miss Chin kaya nasabi na lang nito na hindi na raw nila magagawa pa na matuloy ang masahe sa bida. Pagtapos ay nagtungo na ito sa kanyang ina. Makikita naman ng ina nito na nagagalit at humihingi ng paliwanag. Ano nga raw ba ang ibig sabihin ng mga ganong libro na patungkol sa mga malalaswang bagay at ang mas malala pa na sa same gender ang mga iyon? Sa nakita ay agad na sinabi ni Miss Chin na sa kanyang kaibigan lang raw ang mga iyon kung kaya hindi raw dapat siya pag-isipan ng kung ano-ano ng kanyang ina. Sa sagot nito ay hindi naniwala ang kanyang ina at nagtanong kung sa paanong paraan naman daw ba nalilitaw ang libro ng kaibigan niya sa kanyang kama. Sinagot ito ni Miss Chin na sinabi lang raw ng kaibigan niya na nakakatuwa ang mga bagay na iyon kung kaya nilagay raw nito ang bagay na iyon sa kanyang kama upang maparusahan siya. Sa mga narinig ay nagmungkahi na lang ang kanyang ina na maghanap na raw ng kasintahan si Miss Chin hindi naman raw siguro ito isang tomboy. At itinanggi naman talaga ito ni Miss Chin sapagkat hindi nga raw siya isang tomboy gaya ng iniisip ng kanyang ina. Ngunit agad na nahulog sa libro ang panty ng isang babae kaya nagulantang na lang ang kanyang ina sa nakita. Habang susubukan pa na magpaliwanag ni Miss Chin pero nakatanggap lamang ito ng isang malakas na batok sa kanyang ina. Kailangan ng araw nito na maghanap ng lalaking kasintahan dahil kapag hindi raw nito nagawa ay papatayin niya ito. Sa pag-alis ng kanyang ina ay nakahinga ng maluwag si Miss Chin dahil gumana raw ng maayos ang kanyang plano. Plano raw niya na maging ganun ang tingin sa kanya ng kanyang ina para sa isang bagay. Ang bagay na hindi raw ng mga ito may isip na may gusto siya sa ating bida at higit pa sa kapatid ang tingin niya rito. Kinabukasan sa paaralan ng ating bida kung saan pagod na pagod ito dahil palagi raw siyang napapalibutan ng mga tigahanga niya. Makikita sa labas ang mga babae na pinagkakaguluhan ng ating bida pero may mga gwardya ito na handa siyang protektahan. Pagtapos lumapit sa bida si Longlong at nakampanti ito dahil naroon na raw ang bida sa wakas. Samantala nagsaad ang bida na gusto raw niya na mag-skip muna ng class ngayon. Nang nagsabi si Longlong na isang mabait na mag-aaral nga raw ang bida kung kaya hindi raw dapat ito nag-skip ng klase ng ganon-ganon na lang at ang akala nga raw niya na may sakit ito kung kaya balak na raw niya sana napuntahan ito sa bahay. Sa narinig ay napangiti ang ating bida dahil parang gusto niya raw na gumawa ng paraan para hindi makapasok. Dahil kapag raw kasama niya ang kanyang ate ay talagang masaya kung kaya ang pananatili raw sa bahay ay punong-puno ng kagandahan. Sa nakita na reaksyon ng bida ay napatanong na lang si Longlong kung ano raw ba ang nasa isip nito dahil kakaiba nga raw ang kanyang nararamdaman. Sinagot siya ng ating bida na wala lang raw may naisip nga lang raw siya na isang magandang bagay. Nang binago ni Longlong ang usapan dahil nakita raw niya ang ating bida na maglaro sa live at talagang namanghanga raw siya rito mas mahusay pa raw ito sa iba na nakikita niya. Sa narinig ay nagtaka na lamang ang ating bida dahil ang pagkakaalam nga raw niya na hindi gusto ni Longlong ang mga laro kaya bakit raw ba nito pinanood ang kanyang live. Sinagot lang siya ni Longlong na iba nga raw kapag sa bida talagang napaka-astig raw na panoorin. At katulad raw niya ay nanood din ng live si Miss Min. Samantala napatanong na lang ang bida kung ano raw ba ang mali kay Miss Min hindi raw ba ito nakatulog bakit raw ba na ang laki ng eyebag nito. Sinagot siya nito na pinanood raw niya lahat ng live ng bida kung kaya hindi na raw siya nakatulog pa. Sa narinig ay labis na nagulat ang bida dahil kahit gaano pa raw nito kagusto ang live niya hindi raw nito pwede na panoorin iyon buong gabi. Habang napapasabi naman si Longlong na mabuti raw na pinapakita ni Miss Min na isa itong diehard fan ng ating bida. Nang nagsabi pa si Miss Min na sobrang saya nga lang raw niya na makita ang bida kung kaya hindi na raw niya namalayan pa ang oras. Sinabihan naman ito ng ating bida na sa susunod raw ay hindi na nito gawin pa ang bagay na iyon at sa ngayon raw ay matulog na ito para makabawi ng tulog kahit papano. Sa narinig ay sinagot siya ni Miss Min na sa susunod raw ay mas magiging maingat na siya.
Nang nagulat ang ating bida nang niyakap siya ni Longlong dahil ang bida raw ang kanilang spiritual food, masaya na raw sila sa oras na makita lang ang pagmumukha nito. Habang sumandal pa sa kanya si Miss Min dahil parang nahihilo raw siya. Maya-maya kung saan uwian na nila ay nagsaad si Longlong na may swimming class nga raw sila ngayon, kung kaya bumili na raw sila ng swimsuit bilang paghahanda. Sa narinig ay naisip na lang ng ating bida na hindi raw niya mapapayagan na magsuot ng ganong klase ng swimsuit ang kanyang kaibigan. Kaya naisip nito na sumama dahil hindi nga raw niya pwede na hayaang magsuot ng ganong swimsuit si Longlong, kaya hindi raw niya ito papayagan. Nang lilipat ang eksena sa isang babae na nagsasabi ng mga gusto niya na pera ng isang babae bago niya ito pakasalan. At kung may anak na raw si Miss Chin, maaari raw itong mag-hire ng katulong dahil hindi nga raw siya marunong gumawa ng mga gawaing bahay. At gusto rin daw niya ng malaking bahay dahil nag-aaral pa raw ang kanyang kapatid, kaya dapat raw nakasama din nila ito na manirahan sa kanila. Habang sa isip ng ate ng bida na ang blind date nga raw ay talagang sakit sa ulo. Pagtapos makikita na nagsabi sa kanya ang bida na sasamahan lang raw niya ang kanyang mga kaklase na bumili ng swimsuit. Sinagot niya ito na kapag raw nahuli ng kaunti ang bida ay susunduin na raw niya ito. Dagdag pa nito na mas gusto raw niya na makasama ang bida buong araw. Nang matigilan ito nang nagsaad ang lalaki, nakausap niya na nakikinig raw ba si Miss Chin, nasabi na raw niya ang mga kondisyon niya, kung kaya gusto raw niya na matanong si Miss Chin kung ano raw ba ang gusto nito na sabihin. Sa narinig ay tinanong ito ng ate ng bida kung ano raw ba ang advantage nito. Sinagot siya nito na ang advantage raw niya ay ang kanyang kagwapuhan. Dahilan na natawa si Miss Chin ng malakas, kaya napatanong na lang ang kausap nito kung ano raw ba ang dahilan at natatawa ito. Sa isip naman ni Miss Chin na ang layo nga raw nito sa bida. Magbabalik tanaw kung saan tinanong ni Miss Chin ang bida kung ano raw ba ang dahilan at gusto nito na kumita ng pera. Sinagot siya ng bida na dahil naisip raw niya na ang mga lalaki ay may kakayahan rin na mabuhay ng mag-isa na hindi umaasa sa iba. Kaya naisip na lang nito na wala na raw talagang kagaya ng bida sa buong mundo, kaya kung gusto raw ng kanyang nanay na magkaroon siya ng kasintahan, ipakilala raw siya nito sa lalaki na kagaya at kamukha ng bida. Pagtapos sinabi nito na lahat raw ng hiling ng lalaki ay kaya niya na maibigay. Sa narinig ay natuwa ang lalaki kung ganun raw ba na maaari na silang magpakasal. Pero tinanong naman ito ni Miss Chin na kung karapat dapat raw ba ito sa lahat ng iyon. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.